Binalaan si US President Joe Biden ng isang dating empleyado ng Pentagon tungkol sa isang mataas na posibilidad na masasangkot ang Estados Unidos sa isang malaking digmaan laban sa China. Ang babala ay nagmula kay Franz Gale, isang dating US Marine, sa isang open letter para kay US President Biden. Ngunit si Franz Gale ay kasalukuyang napapasailalim sa isang imbestigasyon matapos niyang magsulat ng 2 artikulo para sa Global Times, isang tabloid newspaper na mayroong link sa gobyerno ng China. Samantala, iginiit naman ng Beijing na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang sovereign territory, ngunit tumanggi itong gumamit ng puwersa upang sakupin ang isla at mapasailalim muli sa pamumuno ng komunistang bansa. Humigit kumulang 23 milyong katao ang naninirahan ngayon sa Taiwan, na kung saan ay binuo ng isang anti-communist faction na natalo noong civil war sa mainland China at tumakas sa nasabing isla, habang hindi formal na kinikilala ito ng Estados Unidos bilang isang independent state. Ang isla ay isa namang malapit na kaalyado ng Washington. Sa kanyang sulat, sinabi ni Franz Gale na ang Estados Unidos ay hindi dapat makialam sa anumang gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Idinagdag rin niya na hindi dapat makisawsaw ang Washington kahit pa magkaroon ulit ng civil war o isang aksidenteng gulo sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ni Franz Gale na ang pulisiya ng Estados Unidos ay nakuha mula sa isang echo chamber na nilikha ng isang caucus-led groupthink para sa Taiwan. Idinagdag rin niya na dapat matuto ang Estados Unidos mula sa kasaysayan nito sa Timog Silangang Asya at dapat nang iwasan ang pagtagas ng dugo ng mga Amerikano. 163 mambabatas, kapwa mula sa Democrats at Republicans, ay kasapi ng Congressional Taiwan Caucus sa House of Representatives ng Estados Unidos. Sa pakikipanayam ni Captain Andrew Wood mula sa US Marines sa Newsweek, sinabi niya na si Franz Gale ay napapasailalim sa isang imbestigasyon dahil hindi umano ito sinunod ang tamang proseso ng pag-aproba tungkol sa kanyang isinulat na mga artikulo para sa Global Times. Sinabi niya na ang mga artikulo na isinulat ni Franz Gale para sa Global Times ay ang kanyang pansariling pananaw lamang at hindi nito nire-representa ang United States Marine Corps. Samantala, sa kanyang artikulo, sinabi ni Franz Gale na ang China ay mayroong legitimate claim sa Taiwan at pwede itong gumamit ng anumang paraan na kinakailangan upang igiit ang pagkukontrol nito sa nasabing isla. Noong mga nakaraang buwan, binalaan ng Beijing ang Taiwan at sinabi nito na ang pagsusulong ng isang formal na deklarasyon ng kalayaan sa isla ay ituturing bilang isang act of war. Sinabi ni Defense Ministry spokesman Wu Qian na, "We warn those Taiwan independence elements, those who play with fire will burn themselves, and Taiwan independence means war." Sa ibang kaganapan naman, mas pinalakas pa ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang puwersa nito sa pinagtatalo ng border sa pagitan ng kanilang bansa at ng China sa pamamagitan ng pagdideploy ng karagdagang 50,000 mga sundalo sa Himalayan region, at ito ay inaasahang magtataas rin ng tensyon sa pagitan ng dalawang nuclear-armed na bansa. Nagbabala naman ang mga eksperto tungkol sa posibilidad na magkakaroon ng isang aksidenteng gulo at magiging madugo umano ito dahil sa dami ng mga sundalong nakadeploy sa nasabing lugar. Sa katunayan, noong nakaraang taon, naging madugo ang pag-aaway sa pagitan ng mga tropa ng India at China sa Ladakh, na kung saan ay nagresulta sa pagkamatay ng 20 mga sundalo, at ito ang pinakamalubhang engkwentro magmula pa noong taong 1962 na digmaan sa pagitan ng India at China.
Ang Ladakh ay isa sa mga rehiyon na nagkaroon ng pinakamalaking pagtaas ng numero ng mga Indian troops at ito ay resulta sa ginawang pinakabagong deployment ng karagdagang 20,000 mga sundalo na agad na ipinadala sa bulubunduking rehiyon. Sa kabuuan, ang India ngayon ay mayroong halos 200,000 mga sundalo sa 3 mga lugar sa kahabaan ng pinagtatalo ng border at ito ay mas mataas ng 40% kumpara noong nakaraang taon. Ang ginawang hakbang ay kumakatawan sa pinakabagong estratehiya ng India na kung saan noon ay pawang pangdepensa lamang, ngunit ngayon ay papayagan na ang mga sundalo nito na magsagawa ng pag-atake at sakupin ang mga teritoryo na kasalukuyang kinokontrol ng China kung kinakailangan, at ang estratehiya na ito ay tinawag na offensive defense. Sinabi naman ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin sa mga reporters na the current situation on the border between China and India is generally stable and the two sides are negotiating to resolve relevant border issues. In this context, the words, deeds, and military deployments of relevant military and political leaders should help ease the situation and increase mutual trust between the two sides, not the other way around, dagdag pa niya.